maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang hapon po, masayang hapon at lagi tayong masiglang hapon dahil ito po ang ating buwan ng ating anniversary. Sa ating programa, humuhubog sa ating mga pusong ina, kitang-kita ang puso sa background na inyong Mommy Best Rios. At ito nga po ay pwedeng aired or viewed over 702 DCAS FEBC Radio TV or kung kayo naman po ay merong 702 DCAS na radio sa ating pong AM band ay maririnig niyo po kami. Tuloy-tuloy po ang ating mga paksain for this month of August at ngayon po ay first to the last, no? Kasi next week po ay ang ating anniversary broadcast at iba't iba po ang ating mga binubuo patungkol sa ating wise na momshies, angat sa ating pong kumpiyansa. At ngayon po ang pag-uusapan natin, kumusta po ang kumpiyansa natin sa ating sarili? Pinahahalagahan po ba natin ang ating mga sarili? Gaano po katatag at katibay ang ating pananaw sa ating sarili? At saan natin ito itatayo? Pag-uusapan ng lahat ng yan all the way mula sa Cavite. Kasama ko po si Happy Filipiniana dito ay Mommy Lay Bonifacio. Hello, Mommy Bessie! At magandang hapon sa lahat ng mga momshies na nakikinig sa atin. Medyo na-miss ko kayo, medyo na-delay ako ng isang linggo na Mommy Besh. Happy anniversary sa atin! Yes, it's August 21st and next Saturday ay meron tayong anniversary broadcast and take note, meron akong special, no? Ibang kasama, hindi siya co-host. Special po yun, so surprise kung sino ang aking magiging kasama para sa ating broadcast ng anniversary. Kumusta ang iyong celebrate, no? Kasi naalala ko, bagay naman yung damit mo kasi it's August, the month ng ating wikang Pilipino. Yan, di ba? Kung meron nga tayong face-to-face ay ano ngayon ng mga bata, di ba? Yung mga nakasuot sila ng mga patadyong, mga kimona, di ba? Maria Clara, at kung ano-ano pa, di ba? Tama, Mami Bes, may patalumpati pa yan, di ba? Mga panahong ito. Yes, at hindi lang talumpati, ang alam ko doon, grabe, no? Magkakaroon ka ng sugar overload kasi ang kakanin ay babaha, di ba? Alam mo naman ang mga kakanin natin, grabe, no? White rice, biko. Tapos yung galapong natin, white rice pa din yan, di ba? At syempre, meron tayong asukal. So, yan po ang ating mga namimiss. Bagamat sa Facebook ay meron akong mga nakikita na nakapost. Meron silang mga celebration na ginawa, no? Pero wala yung mga pagkain na yun. Siguro sa bahay na lamang, ano? Alright. So, kumusta ang iyong buhay-buhay? Bakit ka nga pala nakapormalidad na ganyan? Tapos ako naman ay cool na cool. Alam mo na, Mommy Bes, tayo ay isang nanay who wear many hats at ito, tapos lang ng mga meetings, diretso na sa ating broadcast para sa Moms at Heart. Yes, at alam ko ay mukhang nag-international ka rin recently, ano? Opo. Blessing ni Lord. Alam mo, nakakatuwa po, no, sa ating mga momshies, ang regalo po sa atin ng technology. Talagang nag-zoom, no? Nag-zoom, no? Ang ating mga connection kasi ako tuwang-tuwa doon sa mga nagagawa, no, sa ating praying moms at heart. Naku, salihan niyo po yan at kayo po ay mag-e-enjoy kasi ayan, pakita natin sa screen, no? May mga kasama tayo from Italy, from Middle East, from Vietnam, no? Iba-iba po ang mga sumasali sa atin. At sila po ay natutuwa sa ating mga iba't ibang paksain. For this month of August, ang pinaksa ngayon ay mga invitations ni Jesus, no? At bagay na bagay sa atin yung
calm, and rest. O, di ba gusto nating ma-rest, no? Pero wag naman yung rest in peace. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Nagpapatawa lang po kami. Okay. At naku, Mami Lay, sasabihin natin tungkol din sa rest na yan. Meron tayong celebration sa September 11. Yan ay araw ng Sabado. I think it's in the morning, no, bago ang ating broadcast. Kasi nga, magkakaroon tayo ng webinar. No? Parang pinagsama yung 7th anniversary celebration ng Moms at Heart at 1-year celebration din ng Praying Moms at Heart. Actually, ang Praying Moms at Heart ay 3 taon na. But last year ay nag-launch ng mas malawak, no? At pwede ba idadagdag din? Puro 7 eh. It is also my 67th birthday. Yan. Tama. Puro 7. So, 67 na ang lola. Okay. So, kumusta po ang ating mga kumpiyansa, mga nanay? At alam mo ba, Mami Lay, itong pag-uusapan natin about kumpiyansa sa sarili. Ito yung sometimes nalalagay ka sa extreme. Diba? Mm-hmm. Masyado kang nagkumpiyansa sa sarili. Actually, habang tinitingnan ko yung gayak-gayak at ang mga recent na yung mga development ay ikaw ay larawan yung kumpiyansa sa sarili, no? Di ba? Kasi nung una kitang makilala ay para hindi pa naman ganyan, kaangat ang iyong kumpiyansa sa sarili, di ba? Ang saya-saya ng ngiti mo. O sige, mag-comment ka dyan. Yes, Mami Bessie. Alam mo yon, pagka minsan nga, no, dahil aware ka sa maraming kakulangan mo sa sarili. Diba? So dahil kung marami ka rin kakulangan sa sarili mo, minsan iniisip mo na, ay, hindi ako pwede dito. Nililimitahan mo na yung sarili mo sa mga pwede mong gawin. Yes. Pero pagka nalalaman mo na it is God who's telling you to do it, kumbaga ang nagba-back up sa'yo, ang Panginoon, wala nang dahilan para hindi mo gawin yun. Diba? Or baka nagtutulak sa'yo. Yes, oo. Diba? Yun yan, nagpo-push sa'yo o nagbibigay ng instructions sa'yo, gagawin mo na lang talaga mag-obey. Diba? Yes, oo. At patungkol naman dyan sa yung sinasabi na yan, ay malamang kasi may mga tao na they look so much dun sa kanilang sariling confidence. But this time, ang ating gusto ay iangat ang ating kumpiyansa sa sarili, pero meron tayong ibang pinanghahawakan. At yung pinanghahawakan na yon ay bubuuin natin sa salitang grip. Yan. Bakit tayo may kumpiyansa sa sarili? Saan tayo nakahawak? Grip, as in, inabot ko, grip. Yan. Grip, nakahawak. At dahil sa pandemic na ito, ang lagi nating ginigrip ay bote ng alcohol. Parang yun ang bago nating perfume ng mga momshies, di po ba? Lahat ng lugar, ina-alcohol, no? Minsan pati, nakakita ako, nasa traffic kami, natanong ko yung isang babae, bago siya sumakay dun sa kanyang kotse, naku, inispray ng alcohol lahat yung kanyang footwear, no? Yung swelas ng footwear niya. Parang sabi ko, grabe, no? Siguro ito pa yung factory ng alcohol, dahil sa laki ng kanyang sales, di ba? But then, we wanted to grip, no? Saan tayo nakahawak? Kasi po, yung grip ay, mahalaga yung grip, no? Kasi natutuhan ko to sa gym, yung aking coach. Kasi sa gym, marami kaming hinahawak-hawakan. May hinahawakan kami ng tinataas, may hinahawakan kami na itataas mo yung katawan mo. And lagi kong naririnig sa aking coach na, look at your grip. Sabi na, look at your grip. Kasi, depende po sa grip natin, yung lakas na maibibigay natin. Kung ikaw naman ay tennis player, marunong ka ba nan? O kaya yung badminton or ping pong, no? Yung raketa mo, may kinalaman din po yung grip doon kung paano ka pumalo. Diba? Kasi dapat sa grip mo, maigagalaw-galaw mo yung kamay mo, maisusway-sway mo ng ganyan, di ba?
It all depends sa grip mo. Kung ganyan mo, natatapon yung raketa mo, di ba? Nilipad, di ba? Or dun sa gym, yung paghawak mo ng mga weights na yan, pag ganyan mo, dumaustos, naku, tinamaan ka pa, no? So, yun po ay napakahalaga. At yan po ang nais nating ibahagi, no? As we raise up, dahil ang gusto po nating mabuo sa atin ay wais nga tayo, angat ang ating kumpiyansa for this time sa ating pong sarili. Pero yung sarili natin, umangat ang kumpiyansa because we are holding on to a grip. Yan. Okay. Now, yung grip na to ay acrostic. Diba? May tayo sa acrostics, no? Para madaling tandaan. G for? G is for God initiated. Yan, God's initiated action, no? Kaya angat ang kumpiyansa natin sa ating sarili kasi ang pagkalalang sa atin ay initiated ng Panginoon. Di ba? Walang aksidenteng bata. Walang tao na ipinanganak ng misa naririnig. Ma'am, sis, di po ba? Misa naririnig. Naku, ba't ako buntis? Ay, wala, parang di naman to, dapat hindi sadya ito. Oo, di ba? So, wala pong ganon, hindi po yun na tama kasi ang bawat bata ay lumalabas at pinapayagan ng Panginoon with a purpose. Di ba? Tama. Purpose. At yan ay napakaganda. No? Tapos yun nga, if you remember, how are we made? We are made in fearfully and wonderfully made. Diba, Mami Bes? We were made wonderfully and fearfully made. And from the creation story, ang sabi ay, we were made in the image of God. Yan, no? Kapag tinitingnan po natin yung ating sarili sa salamin, no? Ano man po ang nararamdaman natin at nakikita, no? Minsan kasi, ay, ano yan, ba't madaming ganyan, kung ano-ano, di ba? Uy, sana kasing kamukha ko si ganito, di ba? No? Parang may mga discontentment sa ating puso. Let us always remember that sa mukhang yan, nakapaloob ang image ng ating Panginoon. O, di ba, no? At hindi lang yun sa sarili natin. If we look at ourselves as made in the image of God, yan, si Lay, tingin ko, made in the image of God din. Di ba, no? Opo. Tama. Every time, Mami Bessie, isa pa, when you are made in the image of God, you are also a reflection of God's glory. Diba? Mm-hmm. Alam mo yung Mami Bessie na minsan maaalala mo yung panahon na wala pa sa buhay mong Panginoon, di ba? Pag binalikan mo yung mga pictures mo nung araw na yon, makikita mo kung paano, parang ang gulo-gulo ng mukha ko, parang problemado, kumpara sa kung anong itsura mo ngayon na may kapayapaan ka ng Panginoon, na nagre-reflect yun pati sa itsura mo. Tama po ba, Mami? Correct. Kasi yung tinatawag nga nung ating laging nagpapaganda sa atin, di ba, sa Trickles of Beauty, lagi niyang panghuling sinasabi, inside, out. Kasi kung ano yung nasa loob natin, yun yung ilalabas mo. Kung ang nasa loob mo ay hindi mo nakikita na ikaw ay gawa ng Panginoon at sobrang mga discontentment, sobrang mga kung ano-anong bagay ang iyong nakikita, ay hindi mo mailalabas yung tinatawag na radiance, di ba? At yung, di ba, ang mga mamshis, di po ba, ilaw tayo ng tahanan. So, paano iilaw yung ating sarili kung iba yung tingin natin dun sa ating mula pa lamang sa creation ay hindi na natin ito naiintindihan. So, angat sa ating kumpiyansa sa sarili ay nagsisimula sa isang paniniwala, pagtanggap, paghawak, kaya grip, no? Na I am made in the image of God, no? Kaya nga nung misa na may mga nababasa akong mga testimonies, no? Pagka, di ba, nagpapakilala ka, no? I don't know, daming mga nagpapakilala sa klase, ganyan. Tapos, nakabasa ako ng istorya siya. Sabi daw niya, I am a princess. Sabi daw niya gano'n, no? Tapos, siyempre, nagulat yung mga classmates at yung professor.
I am the daughter of the king. Yung pala ang ibig niyang sabihin ay yun nga, made in the image and given itong mga iba pa nating kasunod na pag-uusapan. Siya ay princess, no? In the kingdom of God. Ang isa pa rin about this creation ay hindi lang tayo manghahawak dun sa ating kumpiyansa sa sarili, hindi ingat sa sarili. Diba? Yung mga ginagawa natin sa sarili natin. Yes. Tama. Pag-iingat sa sarili. Tama ba yung dinig ko sa'yo, Mami Bes? Yes. Oo, tama. Pag-iingat sa sarili, lalo na, di ba Mami Bessie, sinasabi nga, sa kinakain pa lang natin eh. Diba? Pinipili naman natin yan kung anong isusubo mo sa bibig mo. Diba? Alam mo rin kung ano magiging epekto niyan sa katawan mo. Anong reaction niyan, diba? Sa katawan mo. So, nasa sa atin yung desisyon natin kung kakainin pa rin ba natin yun o pipigilan na natin ang sarili natin. Alam mo, Mami Bes, may mga kilala ako, sa buong buhay nila, never pa kumain ng gulay. Diba? At saka yung mga iba na... At nakakagulat yun. Yes, nagugulat ka sa kanila kasi sobrang pinipili nila yung gulay na nakalagay sa pansit para alisin. Niliit na ng gulay ng pansit doon sa alisin pa, di ba? Tama. So, hindi lamang yun, ano? May mga... inilalagay din na hindi nararapat sa ating pong mga pangangatawan, di ba? Alala ko lang, yung mga practices ng iba, parang hindi makatulog. So, umiinom ng kung ano-ano, para makatulog, di ba? At pagising naman, na halos ayaw gumising naman yung iba, iinom naman din ng kung ano-anong yung kape daw ang iinumin, para naman magising sila. But made in the image of God, ay nilagyan tayo ng Panginoon ng ating internal body clock. Di ba? Internal body clock. Okay? Now, ang susunod sa ating spelling ng grip, ay the word na nagsisimula sa R. Yan. Kasi napakaganda ng plano ng Panginoon eh. But, kaaga-aga, sabi nga, kumbaga sa araw, kaaga-aga pa lamang, Chapter 3 pa lamang ng after creation ay letter R, ruin na. Sin. Oo. Nasira na yung magandang ginawa ng Panginoon, di ba? Yes, ruined by sin. And that, yung pagkakaroon ng, parang naalala ko yung salitang ruins, di ba talagang isang building na nag-collapse, di ba? Isang tulay na crumble, parang ruin, di ba? Ganun ang ruin. Sira. Yes, oo. Oo, kumbaga, talagang, alam mo, ewan ko, Mami Bes, kung familiar ka sa isang lugar dito sa Pilipinas, yung may tinatawag na ruins. Yung isang napakagandang lugar na I think dahil sa gera yun, tinamaan siya ng bomba, yung isang magandang lugar na talaga siya, nasira siya. Pero alam mo yun, kahit medyo sira-sira na siya, mababanaag mo pa rin yung na dating magandang lugar yun. Ang naalala ko dyan, yung nabanggit mo dahil sa gera, ang naalala ko dyan yung sa Fort Santiago dito sa Manila. Tapos, nung nagpunta naman ako sa Corregidor, nakita ko din yon yung mga ruins na yan na sinasabi mo, di ba? At pag nag-tour din tayo, di ba, yung mga lumang simbahan, na na-ruin ng mga earthquake, di ba? Like sa Bohol, yan, So, ito po ay mga naging epekto, yung kung ano yung sinasabi natin, Mami Lay, na nangyari doon sa mga buildings na yun, parang ganun yung nangyari sa ating pagkakaroon ng kasalanan, Yung maganda na plano ng ating Panginoon ay nagkaroon ng hindi lang lamat, And ang daming tinamaan yung ating katawan, di ba?
pumasok ang sakit, no? Dati wala namang sakit, di ba? Pumasok din yung mga pagkakaroon mo ngayon ng damdamin ng kahihiyan, di ba? Dati wala namang ganoon, di ba? Tapos pati yung ating, siguro dati, kain ka lang ng kain, nag-iingat ka na lang dun sa mga, hindi ka na kailangan magtrabaho ng mabibigat. Pero ngayon, dahil doon ay nagkaroon ng from the sweat of thy brow, di ba? Kahit pa nga, Mami Bes, yung birth pains, di ba? Dahil din yun sa kasal. Alam mo, sabi ko nga, imaginein mo kung hindi pala nagkasala si Adan at Eva, posibleng hindi masakit yung panganganak, di ba? Oo nga. Mga mamshis, alam niyo, kaya lang yung mga iba naman, cesarean, iba naman ang sakit nun. Pero sa atin na mga normal, no, like ako ay yung last na panganak ay talagang normal siya, walang anesthesia. Kaya kahit sa hospital, so nag-usap kami ng OB-GYN na gano'n. And so really, I felt all the pain. Grabe. Kasi nga, out of health consciousness yun, ayoko na may anesthesia. So iba yung effect sa baby. So, ito yung mga maganda po na ating pangahawakan. Sa kabila ng ruin, ito na tayo. Letter I. Letter I naman ay ignited by grace. Parang phosphorus hindi. Oo, di ba? Di ba, no? So, matapos na tayo ay magkaroon ng ruin, ay we were ignited, no? Parang bumalik, no? Nagkaroon ulit ng pag-aalab. Ganda ng mga Tagalog natin. Talagang banaag, nababanaag, pag-aalab. Linggo ng wika talaga tayo ngayon, Mami Bes. Yes, oo. Kami din ni Mami Rom last Saturday, ganyan. Yung mga hinukay ng mga Tagalog, no? Meron pa kami noon, hulapi, gitlapi, no? Alam mo ba yan? Ulapi. Alam mo ba yan? Present ka nung tinuro yan ng Filipino teacher. Oo. At ito pong ignited by grace, okay. So, na medyo nag-light tayo, no? Pero this is something na dapat ay seryosohin natin when we are talking about our self-worth. Kasi po, tayong walang kabuluhan dahil sa ating pagkakasala, ay nagkaroon ng kabuluhan because of grace. Di ba? Because of this grace ng ating Panginoon, ay naiba po ang ating posisyon, di ba? Nanumbalik ang ating relasyon sa ating Panginoon. We were restored, ayan, from ruins to restoration. No? Parang balikan ulit natin yung mga building na alala ko naman dito. May isang lugar dyan sa lugar ng Bataan, no? Ang kanyang ginawa doon sa kanyang lugar na yon, ni-restore niya yung mga iba't ibang luma na mga bagay-bagay, no? At inilagay niya doon sa kanyang resort, no? So, parang gano'n yung nangyari sa atin, no? We have been ruined, nasira tayo, pero out of that ruin ay kaya ng power ng grace, no? Na iayos at i-restore tayo. At all because meron pa isang letter R doon. Bible Media. Hindi, meron pa isang letter R na nakadugtong sa restoration. We were restored because we have been redeemed. Redeemed, di ba? Yan. Kasi yung kasalanan natin ay merong ibang nagbayad. Yan, di ba? So, nakakatuwa ng mga ganitong klaseng pagpapaliwanag patungkol sa ating self-worth. Kapag hindi natin nakita sa ganong posisyon at katayuan ng ating self-worth, pangahawakan natin, yung ating achievement. Yan. Kaya nakikita natin yung mga tao ngayon parang araw at gabi, ginagawang gabi ang araw hindi na, parang gabi, parang ganyan, no? Wala na, no? At walang kapaguran sa paghahataw, hataw. Kasi gustong ipuno lahat sa sarili, no? Yung mga bagay-bagay na pagmumula ng kanyang self-worth. Pero yun pala, if you look at all this explanation ng ating God-initiated, ignited, ruined by sin, but you have been ignited by grace, ay hindi ka magkakaroon ng yung tinatawag na kakulangan sa iyong mga hinahanap, no? Magiging punong-puno ka. Hindi ka kukuha ng mga kung ano-anong
sinusungkit kung saan-saan, di ba? Na dahil sa sungkit ka ng sungkit, ay nangangaling mo, napapagod ka. At isa pa, no, ang daming nagiging problema sa pagkakaroon mo ng mga, yung pampuno na hindi ka naman mapupuno. O, ang ganda ng rhyme, ano? Pampuno na hindi ka naman mapupuno. And, take note, yung letter P natin, mas lalo na yun. Talagang pang ano yun. Yes. Pinali. Okay, what's letter P? Letter P is perfected by love. Yun. O kaya in love ang ating background. Okay, may pa-balloons na puso si Mommy Bess dyan. may papuso-puso. Hindi, kasi moms at heart. Ayan. Parang may mga nagtatanong sa akin. No? So, hello po sa ating mga singles na mga may pusong ina. Kasama po kayo dito sa ating usapan. Kasi po, ay hindi po biological mothers lamang ang merong pusong ina na kakayahan. Kahit nga lalaki, no? Kahit na, naalala ko, isang listener, hi sa'yo, Angelo. Nag-guest yung dati dito. Ito, batang ito, no? Meron siyang mother's heart kasi yung mga kabataan na kagaya niya ay kanyang inaabot at dinadala niya upang turuan ito mga kamukha ng ating mga bagay na pinag-uusapan. So, anybody can have what we call a mother's heart. Teka, si Mami Wen pala yun. Okay, baligtarin natin ang ating kasi nagganyan ako. Unahin nga natin ngayon si Mami Weng de Rosario para sa kanyang heartbeat portion. Okay, Mami Weng, naunahan kita ng ganun mo. Okay. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Happy anniversary month po sa ating lahat mga momshies. Naway tunay nga po tayong napagpala ng programang Moms at Heart. Naranasan mo na bang hanapin ang iyong sarili? Bakit nga ba natin hinahanap ang ating sarili? Bunga po ito ng pagkakamali na nagdudulot ng kaguluhan sa ating isipan. Subalit, naroon naman yung desire na nais natin itong ituwid. Kaya gusto nating mapag-isa upang magnilay-nilay at matagpuan muli ang sarili sapagkat kailangan tayo ng ating mga anak upang hubugin sila. Paano nga ba natin mahuhubog ang ating mga anak upang maging angat sa pagkilala sa sarili? Ang pagkilala po nila sa kanilang sarili ay naaayon kung paano tayo namumuhay. Ano ba ang kanilang naririnig sa atin? Ano ba ang kanilang karanasan sa pagpapalaki natin sa kanila? Napakahalaga po ng ating papel na hubugin ang mataas na kumpiyansa ng ating mga anak upang magtagumpay sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Makakatulong po kung gagawin natin ang mga ito. Ipaliwanag po sa kanila kung gaano sila kahalaga. Ipadama ang pagmamahal na walang kondisyon. Kilalanin o purihin ang mga kaya nilang gawin. Unawain kung nagkamali at gabayang matuto mula rito. Iwasan din po na sila ay ikumpara sa kapatid o sa kaklase o sa iba pang mga bata. At higit po sa lahat, maging modelo po tayo na may mataas na kumpiyansa sa ating sarili sa pamamagitan ng ating pananalita at gawa. Kapag kilala mo ang iyong sarili, hindi ka maaapektuhan kung may negatibong sinasabi ang ibang tao tungkol sa iyo. Sinasabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ang takot na gumawa ng mali laban sa Panginoon, ang tunay na magbibigay sa atin ng mataas na kumpiyansa sa ating sarili. Ang kumpiyansang hindi magpapaguho sa ating pagkatao. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Yan, maraming salamat sa iyo, Mami Weng. At tunay naman talagang all seasons ang iyong pagiging linggo ng wika, buwan ng wika, all year round ay laging ang galing ng iyong pagiging Filipino. Okay? So, ito po muli ang inyong Mami Bess Rios at tayo po ay nagbabalik sa ating masiglang kwentuhan sa ating programang Moms at Heart. Ito nga po yung programa humuhubog sa ating mga pusong ina at ang hinuhubog po natin ngayon ay may kinalaman sa ating angat kumpiyansa patungkol sa ating pagpapahalaga sa sarili. Wise ka ba, Mamshi? And of course, kasama ko all the way mula sa, malapit lang naman yan, Cavite, no? Si Mami Lay. Okay, Mami Lay. Mami Bess.
I-summarize yung ating grip kasi pinag-usapan natin Kanina na dapat humahawak tayo, no? Grip, matibay na grip, okay? Tama po, kanina napag-usapan na natin na dapat nga may matibay na grip tayo. Letter G is for God-initiated action. Letter R is ruined by sin. I muna pala. I is ignited by grace. And P is perfected by love. Yan, okay. At gusto ko lamang bigyan din pa natin siguro yung ibig sabihin natin ng perfected by love. To whom are we referring this description? Siyempre sa Panginoon, Mami Bes, we are perfected by the love of God, by the love that Jesus did for us when He sacrificed Himself in the cross, diba? Kasi imagine, if that didn't happen, parang meaningless lang lahat ng ng idea natin ng tungkol sa Panginoon. Yung pagpunta dito ni Jesus sa lupa, nagkatawang tao, kung hindi nangyari yung sakripisyong yun niya sa krus, walang ibig sabihin lahat. Pero lahat yun, binigyan niya ng meaning. Sabi nga natin, perfected by love. Kasi nakita natin na kahit ang sarili niyang buhay, kaya niyang isakripisyo para sa atin. Dahil nga, naging, di ba yung our sins were washed away by the blood of Jesus. Yes, oo. At kaya natin ito nilagyan ng adjective na perfect love. Kasi po, bilang mga momshies, na gusto po nating umangat ang kumpiyansa sa ating pong pananaw sa sarili, madalas kasi, alam mo, Mami Lay, yung paghahanap ng love ay naitatawid natin sa ating kumpiyansa sa sarili. Naalala ko, bilang mga ilang years na rin ako dyan sa mga counseling na yan, at ang mga babae, momshies, kahit singles na aking mga nakaka-counselan, ay nagkakaroon sila ng problema sa self-worth dahil sa isang love relationship. Yung bang tipong, hindi na ba ako matanggap? Ang ilang relasyon ko na ito. At ganon, di ba, Parang, yung asawa niya, naghiwalay sila, tapos kumuha siya ng isang bagong ka-affair, and ganyan, ikot-ikot, naghahanap ng love. There's only one perfect source of love, and that is from God. At yung source ng love from God na kukunin natin will also perfect us, di ba? Wala ka nang hahanapin kasi si Lord nga na mahal ka eh. Ba't hahanapin pa yung love ng tao? Na mamaya nagbabago, Talking of nagbabago, na-recall ko, I've learned many things about relationships sa mga staff, sa mga kaibigan, ganyan na una, okay na okay, Tapos, darating ang panahon, iiwan ka, magagalit sa'yo, Tapos, gagawa pa ng mga kung ano-anong bagay, na hindi magaganda, di ba? And when you ask and nag-usap kayo, isa lang isasagot, hindi na yung nararamdaman ko eh. Iba na yung nararamdaman. Parang sa relasyon din, di ba? Una, akala ko love kita asawa ko. Hindi pala kita love. Di ba yung ganyan? Kaya, may iba na siyang love. But the love of God, it is perfect. And it is always available. Diba? Kahit nga minsan, sa ano nang pinagagawa natin diba? Ano nga yung kanta yung Stubborn Love. Diba? Alam mo yun? Stubborn Love, diba? Alright, ngayon, dahil alam na natin, grip, may hinahawakan kung ano-ano, grip, At, hindi, ang laging grip natin yung cellphone. Paano natin mapoproteksyonan, Mami Lay, ang ating grip? Kasi yung grip natin, sabi ko kanina, di ba, mahalaga ito. We have to protect it. Kasi para hindi dumulas.
hindi bumitaw, di ba, no? Yung makawala sa ating hawak. At yun naman ay bubuuin natin sa salitang worth. Yan. In Tagalog, halaga. Kasi ang ating pinubuo ngayon ay pagpapahalaga sa sarili. Okay, worth. Spell worth. Okay, simulan natin, Mommy Bes, ang spelling sa W. Okay. Win over the past. Yan, okay. Kasi nga, sinabi natin kanina that we have this script na meron tayong image of God, na-ignite tayo ng grace, perfect love. Yung nakaraan mo, laging ipapaalala sa'yo, di ba? Sasabihin sa'yo ng bulong-bulong ng ating kaaway, no? Na kahit hindi naman siya kasama sa usapan, will always be there. Di ba? The uninvited, no? Na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. In fact, parang asipag na, no? 24/7 ang kanyang pagtatrabaho. So, win over the past. So, ito pong mga narinig natin about grip ng mga momshies, no? Ay panghawakan po natin na maging kumpiyansa sa ating sarili. So, yung mga nakaraan natin, gaano man ang sabi nga, though your sins are dark as scarlet, di ba? Kayang i-purify yan. Kayang I will make them as white as snow, di ba? So, ang naisip ko lang dyan, parang bulak. Parang bulak. Kasi wala tayo snow dito eh. As white as yung ating bulak, no? So, maganda po kasi ang ating past. Kaya nga past no? Wala ka na magagawa doon. Correct. Ang sabi, let go of the past. Paawan natin yung past. Huwag natin i-grip yan. Kasi walang mangyayari. Yung laging, kasi ganito nung nakaraan. Sabi niya ganito. Tapos na lahat po yun, no? Ang dapat po ay be today and the future. Yan. Ano ka ngayon? And then dahil ganito ka ngayon, itong napag-usapan natin about grip, then you'll have something for your future, di ba? Yeah. Dahil you have been perfected by love. So ano ba yung mga minsan past na mga struggles na yan? Alam mo, Mami Besing, nakikita ko dyan, paano tayo talaga mag-win over the past? Yung forgiveness. Kailangan matuto kang patawarin yung mga taong nagkasala sa'yo. At minsan, ang isa sa pinakamahirap, Mami Bes, yung patawarin mo rin yung sarili mo. Minsan kasi napatawad mo ng ibang tao, pero sabi mo nga, di ba, andyan, double time yung enemy natin na ibinabalik sa'yo lahat. Ang nagiging result tuloy nun, parang sinisisi mo yung sarili mo. Kasi kung di ko naman ginawa to, hindi naman ako napunta dun sa sitwasyon na yun eh. Kaya lang, nag-give in ako dun sa sa mga kasalanan na yun. So it's very important that you also learn to forgive yourself. Para maging victorious ka sa mga nakaraan mo. Okay. Alam mo, maganda yung sinabi mo about yung nakaraan na forgiveness, no? At dalawang bagay po in forgiveness, others and self. Kasi yung sarili minsan natin, no, ay pag hindi po natin pinatawad at hindi natin binigyan ng laya ang ating sarili dito sa mga nakaraan nating desisyon, ay hindi tayo magkakaroon tayo ibang grip. Di ba? Doon ka hahawak, doon sa nakaraan mo. At pag nahawak tayo hanggang ngayon sa ating nakaraan, makaka-apekto po yan sa kasalukuyan. Kasi lahat ng desisyon mo sa kasalukuyan, ibabalik mo sa nakaraan. Kasi naman, ang nakaraan, ganito, ay ganyan. Dati naman. So, yung mga bagay na yun po. Kaya nga, nakaraan, past tense. Wala na. Hindi mo na pwedeng kunin. Parang, yan, yung don't cry over spilled milk. Call your pet to lick it.
You're kept to lick it. Kasi kung hanggang ngayon po ay nakakapit tayo sa grip ng nakaraan, hindi po tayo magkakaroon ng laya at kasayahan para dito sa grip na ating sinasabi. Diba? Yun na. Okay. Meron pa tayong isa, letter O, kasi worth, no? Ano yung O? Overcome. Worldly shapers. Yan, na-intriga ako dun, Mami Bessie. Ano ba yung mga worldly shapers na yan na kailangan nating ma-overcome? Ano pa? Di yung mga social media. Hindi ba? Ilan sa atin ang nasi-shaper ng, "Hoy, bakit ito lang ang like ko?" Parang yung self-worth niya nakalagay doon sa dami ng likes niya, di ba? No? Ang hirap-hirap gawin itong video ko. Pinost ko itong piniluto kong pagkasarap-sarap. Masarap sa'yo. Sa iba, wala naman dating, di ba? No? So parang, hindi naman nalasahan ng iba. So, itong mga tinatawag nating worldly shapers, yan, yung media, that's number one, ano? Yung likes, at saka hindi lang yun, yung mga ibang nakapost, no? Na mga bagay-bagay dyan, ano? Na, well, minsan nga, parang, minsan yung iba, joke, ewan ko, nakita mo ito sa Facebook, no? Meron picture isang magandang kotse, kulay white. Tapos dun sa din sa kabila, sa side ng kotse, merong 4 na silya. Pareho ng kulay, as in, yung plastic chairs na white, no? Tapos pag binasa mo siya, yung lahat ng description niya, sabi niya, "Ay, salamat na lang, ang tagal ko na gustong bumili nitong mga bagay na ito, ang ganda ng kulay, puti." Syempre, mas malaki yung picture ng car, no? Yung pala yung dulo. Yung mga plastic na upuan pala na puti. Yung pala yung ibig niya sabi. Alam mo, unang bukas makala mo yung kotse. Yes. Alam mo, Mami Bessie, isa pa siguro ng mga worldly shapers na minsan lalong nakakagulo sa atin, yung mga napapanood natin na mga drama, mga istorya, na minsan relate sila doon, na ia-apply na rin nila sa buhay nila. Na minsan kung may konting away silang mag-asawa, dahil sa kakapanood nung teleserye na yun na merong kalaguyo yung kanyang kasama, nako, tumatakbo na imagination nila na baka ganun din yung... Script na rin siya. O, diba? Kaya, imbes na umayos, lalong gumugulo. Kasi, nai-influensyahan ka na. Diba, sabi nga, ito yung mga windows ng ating soul. Kung ano yung nakikita ng mata, narinig ng tainga. Nako, napaka-importante na finifilter natin yan lahat. Kung hindi, magiging siya, detrimental sa mga relationships na meron tayo. Talking of filter, alam mo, di ba, sana pwede yung kamukha dito sa ating mga social media, di ba? May pinifilter yung mukha, yung mga ganyan. Wala po kaming filter ni Mami Lea, natural yan. Na minsan makikita mo, no? Kagaya itong Zoom natin, minsan, no? Alam mo, ganda ng makeup, yung pala naka-filter, di ba? So, isa pa rin yun na tinatawag nating worldly shaper. Nakatago ka sa isang hindi makatotohanang image, di ba? Na hindi nararapat. Ito ang isang na worldly shaper, achievement. Sino ang nagsabi na ang may mga pinag-aralan ang masaya? Di ba? Ngayon, panahon ng pandemic, di ba maraming nawalan ng trabaho, maraming naiba ang trabaho. Sino naman ang sabi na kung ganito yung profession mo, hindi ka pwedeng maging ganito yung ginagawa mo, di ba? At naalala ko, no, meron akong mga nakikita, mga professionals, no? Ito, mga magagandang trabaho nito. Pero ngayon nakikita ko, nakapost sila sa FB, no? Meron sila mga ibang business, fishball. Nagtitinda ng yung tangke ng panggatong sa stove, di ba? Yung methane gas, nagtitinda sila ng gano'n, di ba? Yung naman iba ay naging plantita bigla, binibenta yung mga halaman, di ba? No? So, yun yung isang maganda na atin pong, kaya nga overcome.
Huwag tayong patangay sa mga worldly shapers. Kasi, kaya worldly shapers, sinuhubog yung ating self-worth nitong mga worldly shapers na to. Para ka maging katanggap-tanggap, may ganito ka. Para ka magaling, dapat may ganito ka. Dapat ang mga anak mo, ganito, no? Idolatry na pala yung mga iba mong ginagawa sa mga pamilya mo, di ba? Hindi mo napapansin because of this worldly shaper. Di ba? So, mahalaga po, no, mga mamshis, para angat ang kumpiyansa sa sarili, ay win over the past and then let us overcome these worldly shapers. Letter R. Pero bago yan, meron tayong tatawaging bata. Uy, bago ito. Liham kay inay, no? Dati ang liham kay inay ay batang lalaki. Pero ngayon ay isang batang babae at tatalunin ka dyan sa damit mo. Naka-Pilipinyana din siya. Ating pakinggan si Faith Dumanayos para sa kanyang, sabi mo nga ay talumpati. Pero sa portion ng ating liham kay inay. Welcome, Faith! Ang sabi ni nanay, ang bagos po ng mga bagong salita ay hindi maiiwasan sa dami ng mga salitang lumalabas sa panahon ngayon. Tila nanganib ating wika tulad ng mga salitang jejemon na makabago at wikang Taglish din naman sa ngayon. Itinuro sa akin ni nanay na mahalin ang ating wika at sasambitin lamang ay ang magagandang salita at kung ang wika ay nasa ating pangangalaga, di ito tuluyang mawawala. Salamat nanay sa iyong pagtuturo na mahalin ang sariling wika hanggang sa pagdating ng panahon. Kaya sa mga tulad kong batang Filipino, halina't sama-sama tayo ating wika'y pagyabungin at ating pagyamanin. Maraming salamat sa iyo, Faith. At nakakatuwa naman ang iyong costume. O, di ba, Mami Lay? Talon-talo ang iyong costume ng kanyang suot-suot. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Mami Bessie Rios at si Mami Lay Bonifacio para po sa ating pagpapatuloy ng programang Moms at Heart. In fact, tayo po ay panghuling portion. Medyo nabaliktad lamang po na nauna kanina ang atin pong Mami Weng de Rosario sa kanyang heartbeat. Binubuo natin ang patungkol sa wais na mami, angat sa kumpiyansa sa sarili. At binigyan natin ng pakahulugan ang salitang grip, no? Saan ka nakahawak sa kumpiyansa mo sa sarili. G for review. Dali. To G for... G is for God-initiated action. Creation. R is for ruined by sin. I is for ignited by grace. And P, perfected by love. Yan. At dahil yun po ang dapat nating grip, pangahawakan natin ng matibay at matatag, ito naman po yung mga pangsara. Di ba? Pangpigil. Kung meron po mga bulong-bulong ang ating kaaway, lilipad-lipad naman kung ano-ano, worth naman. W for win over the past, overcome worldly shapers, at ngayon, banggitin ko na, Mami Bes, letter R is regain your stolen treasures. yan, okay. Para naman dito sa ating regaining, ano ba mga minsan ay nawawala sa atin? Yan. Ito, Mami Bes, yung mga stolen treasures natin. Dahil nga, syempre, nagkasala tayo. Ito na yung mga binubulong sa atin ng enemy na hindi ka naman talaga magaling. Yung pangit ka. Diba? Hanggang dito ka na lang. Kasi tamad ka eh. Ganyan. Diba? Parang wala na i-improve pa yung buhay mo. Talagang yan na yan.
Nagkamali ka sa decision mo. So, yun ang yes, diba? Kasalanan mo yan. Yan ang minsan, nakukumbinsi ka naman, oo nga, nung kasalanan ko kasi yun eh. Kaya minsan tinatanggap mo na lang. Tinatanggap mo na lang. Hindi, kasalanan ko naman eh, kaya ako nandito sa ganitong sitwasyon ngayon. When in fact, pinatawad ka na nga ng Panginoon eh. Kaya you are entitled by His grace at aayusin niya muli ang buhay mo. Di ba po? Yes. Amen to that. Kaya nga yung salita natin, regain. Kasi gain mo naman, so ngayon you have to regain it. Di ba? Nasa sayo na yan, Ma'am Shi. Binigay na yan ng Panginoon. Nandiyan na yung talent na yan, yung mga kakayahan na yan. Nagkaroon ka lang ng ibang grip in the past, kaya nga win over the past. At ngayon, tumawid ka na, regain your talents, regain your treasures. Ano yung mga nasa sayo? You're a child of God. You're made in the image of God. You are perfected by love, no? Kaya yung mga nagdaan na mga tingin mo sa sarili mo ay wala kang kakayahan na magkaroon ng isang relasyon kasi nga iniiwan ka nila, hayaan mo sila, papalitan ni Lord. Di ba, no? Kasi si Lord yung unahin. At when una si Lord ang bahala na magbibigay sa atin. Letter T is for, ito maganda to, instinct, no? Train your mind to keep focus. Shift focus. Shift focus. Para mag-iba. Pwede rin shift. To shift focus. Ibig sabihin, parang arena. Sasalain, no? Akala ko. Pipili. Parehong tama yun. Pwedeng shift or shift focus, di ba? To shift po, ibig sabihin mga momshies ay magbago tayo ng ating tuon sa ating kaisipan. Kaya nga po sabi sa Romans 12, di ba? Renew your mind. Baguhin natin ang ating kaisipan. At isa pong good news sa atin, meron po tayong tinatawag na kakayahan to be able to do that. Be able to renew our mind if we have itong unang grip na ating napag-usapan. We'll be able to renew our mind. Okay, Mami Bessie, so na-discuss na nga natin yung mga unang letra ng word na worth. W is win over the past. O, overcome worldly shapers. R, regain. Train your mind to shift focus. At ngayon, Mami Bess, sa huli na tayo, ano ba ang letter H ng ating salitang worth? E di yun ang pinaka-foundation. Hold on to your position. Diba? Kasi nag-grip tayo kanina. So keep holding on to that position. Kaya hold on to your VIP. Very important person in the eyes of the Lord. Diba? Kasi pag nakita natin ngayon na nagsimula tayo dun sa G, sa grip, ang tatapusin natin ay hawakan na natin yon. Huwag na po natin pakawalan, momshies. At sana nga po, sa panahon na ito ay nag-iba po tayo ng ating pananaw sa ating pong pinangahawakan in terms of our self-worth. Angat tayo sa ating kumpiyansa sa sarili, hindi dahil sa ating mga kakayanan, kung hindi dahil sa ipinagkaloob sa ating Panginoon na mga bagay-bagay na atin pong pwedeng panghawakan. At para po tunay na ating mapanghawakan yan, ay manalangin po tayo dahil kailangan po natin nakasama natin ang ating Panginoon sa gawain ito. All the way from Cavite ay pangungunahan po tayo ng coordinator ng Cavite chapter para po sa ating pananalangin. Walang iba po kundi si Mami Virgie Martinez para po sa ating closing prayer. Mami Virgie. Dakilang Diyos, dakilang Ama namin sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po Panginoon sa pagmamahal mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, ay lagi ka o Diyos nang nagpapahayag ng pagmamahal mo sa amin. Panginoon, sa bawat araw, dalangin po namin na patuloy mo kaming turuan kung paano namin harapin ang aming mga kahinaan. Lord, marami po kaming imperfection.
physically, emotionally, mentally, and socially. Help us, dear God, to fix our eyes and mind on you and remind us always that we are fearfully and wonderfully made, chosen, holy, and worthy in your sight. Lord, remind us always to love ourselves para mahalin din namin ang aming kapwa. Sabi nga po, we cannot give what we do not have. So dear Lord, fill our hearts with your love para ma-share din po namin sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, ang pag-ibig mo. Makita nawa, O Diyos, ang kalulhatian mo sa aming buhay, sa aming mga kilos, sa aming gawa. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa aming buhay. Make us always a blessing, dear God, sa mga tao, sa aming kapwa at sa aming paligid, at patuloy na ikaw ang siyang mataas at maluwalhati. Panginoon, maraming salamat po dahil lagi kang nandyan para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat sa iyo, Mami G, para sa iyong closing prayer. At yan nga po, ay sana po patuloy nating subaybayan, hindi lamang itong ating programang Moms at Heart, kundi samahan niyo po kami sa ating pong twin ministry, ang Praying Moms at Heart. Maraming salamat sa iyo, Mami Lay. Ano ang iyong parting word para sa ating mga momshies in terms of self-worth? Yan, Momshi, no? Yung ating kumpiyansa sa sarili o sinatawag na self-worth will only be made complete kung ang ating tiwala ay nasa Panginoon. Na hindi siya self-confidence, kung hindi Christ-confidence. At dahil doon, kung meron tayo noon, yung kumpiyansa sa sarili natin ay buong buo. Yan, okay. At para sa atin pong mas panghawakan, nais ko pong basahin mula sa Deuteronomy 32, verse 10. Ito yung famous song of Moses. Ang Deuteronomy po ay mga paalaala dahil si Moses ay mawawala na at malilipat na kay Joshua ang pangunguna. So ito yung kanyang sinabi, Deuteronomy 32:10. He found him in a desert land and in the hurling waste of the wilderness. He encircled him, cared for him, and kept him as the apple of his eyes. Yan. So ito po ay isang pagpapaalala sa atin ng katapatan ng ating Panginoon. At dahil tapat ang ating Panginoon, bakit naman tayo magkakaroon ng alinlangan sa ating sarili? Ang kailangan lamang po ay makita natin ang katatagan mula sa Panginoon patungkol po sa ating pangahawakang kumpiyansa sa ating sarili. Hindi po mula sa ating mismong katauhan, kung hindi sa kaloob ng Panginoon sa atin. So let us take a grip, hold on, and have our self-worth. Muli po ito ang inyong Mami Bessie Rios para sa ating programang Moms at Heart. Ito nga po ay inyong pwedeng aired or viewed over 702 DZAS FEBC Radio TV at pwede rin po ninyo kaming mapakinggan sa YouTube channel 702 DZAS Radio TV at sa mobile app na FEBC PA. Sa lahat ng yan, ating pong pagsasama-samahan patuloy kada Sabado ng hapon. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating